Ang Cebu ay isa sa mahigit na 7,000 isla na bumubuo sa Pilipinas. Ito ay isa sa mga sikat na lokasyon at lugar upang manirahan at magbakasyon. Ang Cebu City ay isang mataong metropolis na itinuturing na tahanan ng mahigit 1,000,000 tao. Noong Biyernes ng umaga, July 18, 1997, isang mainit at mahalumigmig na panahon ang nararanasan sa buong Cebu dahil nagsimula na ang tag-ulan. Nang huminto ang ulan habang naglalakad si Rudy Lasaga malapit sa isang bangin sa Karkar, isang bagay ang nakakuha sa kanyang atensyon. Isang tela na kulay orange ang nasa baba ng bangin. Nang lapitan niya ito ay nadiskubre niya na hindi lamang pala ito tela pero katawan ng isang dalaga. Agad niyang ipinaalam sa mga pulis ang kanyang nakita at sinabi niya sa mga ito na kilala niya kung kanino ang katawan. Ang lahat ng mga tao sa Cebu ay naghahanap sa dalawang babaeng magkapatid na nawala mula sa isang shopping mall 2 araw na ang nakakaraan. Pagdating ng mga pulis, nakita nila ang bangkay na nakasubsob sa putikan. Ang babaeng biktima ay malubhang nasugatan at ang kanyang katawan ay nagpakita ng mga palatandaan ng matinding pisikal na trauma. Isang posas ang nakalawit sa isa sa kanyang mga pulso, ang kanyang orange na t-shirt ay hinila pataas, at ang kanyang bra ay nakababa at tumambad sa kanila ang isang dibdib nito. Ang kanyang mukha ay tinakpan din ng masking tape hanggang sa kanyang leeg. Ang hindi napagtanto ng mga investigador ay ang kasong ito ay magiging malaking issue hindi lamang sa Pilipinas pero pati na rin sa international legal community. Kahit 7 tao ang nahatulan ay mas marami pa rin mga tanong kesa sa mga sagot sa kasong ito. Sa huli, ang mga taong nakarinig at nakakaalam sa kaso na ito ay normal lamang na magtanong na naibigay ba talaga ang hustisya. Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang pamilyang Chong ay isang Chinese-Filipino family na naninirahan sa Cebu. Ang mag-asawang sina Junicio at Thelma ay nagkaroon ng 5 anak. Ito ay sina Bruce, Jacqueline, Marijoy, Dennis, at ang 11 taong gulang na si Debbie. Ang kanilang tahanan ay madalas busy dahil sa mga kaibigan at iba't ibang mga bata ang labas-pasok sa kanilang bahay dahil madalas itong gawing venue para sa mga prayer meetings pagkatapos ng misa. Si Mary Joy ay isang college beauty queen at si Jacqueline ay inilarawan bilang isang mabait at mahabagin na kapatid. Noong Miyerkules, July 16, dinala ni Mary Joy ang kanyang nakakabatang kapatid na si Debbie sa paaralan. Pagkatapos ay umuwi upang tulungan ang kanyang ina na maghanda para sa isang prayer meeting sa hapon sa kanilang bahay. At dahil sa kailangan na kuhanin ni Jacqueline ang kanyang SSS number, ay pumunta siya sa isang SSS branch bago magsimula ang kanyang shift sa isang internet cafe sa loob ng Ayala Mall. Napagkasundoan din ang magkapatid na magkita pagkatapos ng kanyang shift dahil may plano silang mag-shopping at tumambay sa mall. Sinabi ng magkapatid na uuwi sila ng alas 10 ng gabi ngunit hindi sila umuwi. At dahil sa maulan ng gabi na yon, ay naisip ng kanilang mga magulang na marahil ay nahihirapan silang maghanap ng masasakyan papauwi. Hiniling ng kanilang ina na si Thelma sa kanilang mga kapatid na sina Bruce at Dennis na pumunta sa mall upang tingnan kung naroon ang kanilang mga kapatid. Nang bumilik sina Bruce at Dennis sa bahay na hindi kasama sina Marijoy at Jacqueline, ay dito na nag-alala ang lahat. Naghintay sila buong gabi pero hindi pa rin umuwi ang dalawa hanggang sumapit ang alas 5 ng madaling araw. Doon na nila tinawagan ang mga kaibigan at pamilya nila upang tumulong na hanapin ang dalawa. Sinuri nila ang lahat ng mga lugar na posibleng puntahan ng dalawa at nakipag-usap din sila sa lahat ng kaibigan ng mga ito. Pero hindi pa rin nila nakita ang magkapatid, kaya napagtanto nilang oras na para tumawag at hingin ang tulong ng pulisya. Sa simula, lahat ay naniniwala na ang magkapatid na babae ay dinukot sa loob ng mall
dahil doon sila huling nakitang magkasama. Agad silang namahagi ng mga missing persons flyers at nakalagay dito ang mga katagang, "Tulungan nyo kaming hanapin ang mga nawawala naming mga anak na babae." Noong gabi na nawala ang magkapatid, nakasuot si Marijoy ng light orange na Giordano t-shirt na may kwelyo at Guess blue jeans at sandalyas. Si Jacqueline naman ay nakasuot ng floral t-shirt na may light-colored na pantalon at itim na sapatos. Hinanap ng lahat ang magkapatid na tila nawala na lamang na parang bula. Hanggang sa tumawag si Rudy Lasaga sa pulisya para ipaalam sa kanila ang malagim niyang natuklasan. Ang bangkay ng isang babae ay natagpuan sa isang bangin mahigit 1 oras ang layo mula sa lungsod ng Cebu. Ito ay nakasuot ng parehong damit tulad ni Marijoy nang siya ay umalis patungo sa mall. Nang makarating ang bangkay sa morgue, sinamahan ni Dennis Chong ang kanyang inang si Thelma para i-identify kung ang katawan ay sa kanyang nawawalang anak. Nang makita ni Thelma ang kasuotan ng bangkay, ay agad niyang kinilala na ito ay ang kanyang anak na si Marijoy. Sa sumunod na mga araw, ang mga detalye tungkol sa mga huling oras na buhay si Marijoy ay isinapubliko. Ayon sa mga eksperto na sumuri sa katawan, ay may similya silang natagpuan sa kanyang damit panloob. At kinumpirma din ng pathologist na ang dalaga ay nagang rape bago siya itinapon sa bangin na maaaring naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ginalugad ng mga kapulisan ang lugar kung saan natagpuan ang bangkay ni Marijoy ngunit wala silang makitang palatandaan ni Jacqueline. At dahil sa hindi pa natatagpuan si Jacqueline ay nagkaroon ng bahagyang pag-asa ang mga investigador na baka ito ay buhay pa. Kaya mas matindi pa ang paghahanap na kanilang ginawa. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, alam ng mga investigador na may posibilidad din na ang kanilang hinahanap ay isa na ring bangkay. Ang mga pulisya ay nakaramdam ng matinding pressure mula sa publiko para maresolba agad ang kaso at mahuli ang mga sospek dahil sa karumal-dumal na ginawa sa dalaga. Pero ang problema ay walang gaanong impormasyon na makatutulong sa kanila. 2 buwan pagkatapos makidnap ang Chong sisters, ipinagdiwang ng kanilang pamilya ang kanilang mga kaarawan na wala sila. Noong September 8 ay birthday ni Jacqueline at noong September 9 naman ay ang kaarawan ni Marijoy. Pero makalipas lamang ang 1 linggo, ang mga pangyayari at kaso tungkol sa kanilang pagkawala ay agad umarangkada ng napakabilis. Isang normal na araw lamang ito sa Maynila para sa Cebuanong si Francisco Juan Paco Larrañaga. Ang 20 taong gulang na binata ay dumating sa kanyang eskwelahan sa Center of Culinary Arts kung saan siya ay isang estudyante. Nang malapit na siya sa gusali ay agad siyang pinaligiran ng isang grupo ng mga lalaki. Sa gulat ay tinawagan at hiniling niya na pumunta ang kanyang kapatid na si Mimi at ang asawa nitong si Jamie sa CCA dahil akala niya ay kikidnapin siya ng mga ito. Pagdating nila sa eskwelahan ay nakita nila na nakatayo si Paco sa gitna ng grupo ng mga lalaki at lahat ng baril ng mga ito ay nakatutok kay Paco. Nalaman ni Mimi na ang mga lalaki ay mga pulis pala at hinuli nila si Paco. Ngunit wala silang ipinakitang warrant of arrest. At nang tanungin niya kung meron silang ID, isang opisyal lamang ang nagpakita ng kanyang expired police ID. Sa kabila ng protesta ni Paco at ng kanyang pamilya, kinuha pa rin ng pulisya ang binata. Alam ni Mimi na sigurado siya na nagkamali lamang ang mga pulis, kaya nang nakakuha siya ng sapat na impormasyon tungkol sa pag-aresto, ay laking gulat niya nang malaman na si Paco ay sospek sa kaso sa pagpatay sa magkapatid na Chong sa Cebu. Hindi nagtagal ay nalaman ni Mimi na wala si Paco sa Cebu noong gabi na nadukot ang Chong sisters dahil ito ay nasa Maynila. Ang isa sa mga guro ni Paco sa CCA na si Rowena Bautista ay nagsabi na si Paco ay kumuha ng pagsusulit sa Quezon City noong July 16 at pumasok ito sa klase ng sumunod na araw, July 17. At base din sa attendance record ng kanilang klase, ang binata ay nakatala na present. Lumapit din ang mga kaibigan ni Paco para tulungan si Mimi.
Naalala nilang lahat na noong gabing yon ay hindi talaga dapat sila lumabas dahil sa kanilang exam kinabukasan. Pero dahil sa alam nilang aalis si Paco papuntang Cebu ng July 17 para sa isang maikling pagbisita, ay nagdesisyon sila na magkaroon ng going away/welcome to Manila party. Pumunta ang magkakaibigan sa R&R bar sa Katipunan para uminom ng beer at nanatili doon ng halos 3 oras. Isa sa mga kaibigan ni Paco ang kumuha ng mga larawan noong gabi na yon. Ibinigay ni Mimi ang mga larawan sa pulisya upang patunayan na wala si Paco sa Cebu noong gabi na nawala ang magkapatid na Chong. Isang security guard din sa condo na tinutuloyan ni Paco ang nagpatunay na bumalik at nasa logbook nila na pumasok ito ng building ng alas 10 ng gabi. Ang sitwasyon ay mukhang isang kaso ng mistaken identity at sina Mimi at Jamie ay nagtiwala na malilinis nila ang pangalan ng kanyang kapatid. Itinanggi ni Paco na may kinalaman siya sa krimen at wala rin siyang idea kung bakit pinaghihinalaan siya ng mga pulis. Dahil sa kontrobersya at issue, naisipan ni Paco na umilis ng bansa dahil may mga kapamilya siya sa Spain at Amerika. Pero hinimok siya ng kanyang sariling ina na manatili sa Pilipinas para malinis ang kanyang pangalan. Pansamantala siyang pinalaya ng Pulis Maynila sa kondisyon na dapat siyang manatili sa Cebu hanggang nangyayari ang investigasyon. Pagdating ni Paco sa Cebu, napagtanto niya na siya ay public enemy number 1. Kumbinsido ang pulisya sa Cebu na si Paco ang pinuno ng isang grupo ng 6 na binata na dumukot, gumahasa at pagkatapos ay pumatay sa magkapatid na Chong. Ang mga Cebuano ay gusto siyang parusahan kaagad dahil sa kanyang estado sa buhay. Sa katunayan, nagmula siya sa makapangyarihan at maimpluwensyang angkan ng Osmeña. Ang kanyang great-grandfather sa side ng kanyang ina ay walang iba kundi ang dating presidente ng Pilipinas na si Sergio Osmeña Sr. Nilinaw ng ina ni Paco sa media na kahit na ang kanyang lolo ay dating pangulo, bilang isang pamilya, hindi sila ganon kayaman. Oo, ang pamilya nila ay nagmamay-ari ng isang sakahan, pero ayon sa kanya, sila ay nagsumikap sa buhay para marating kung anuman ang tinatamasa nila ngayon. Ikinasal ang ina ni Paco na si Margaret kay Manuel Larrañaga na ipinanganak sa Spain. Ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng 3 anak na sina Mimi, Paco at ang kanilang kapatid na si Imanol. Nakilala ni Paco ang karamihan sa kanyang mga kapwa-akusado sa unang pagkakataon sa bilangguan. Lahat sila ay miyembro ng mga kilalang pamilya at tinagurian sila ng media na sayon ng Cebu o ang Chong 7. Kilala ni Paco sina Rowen Adlawan at Josman Aznar dahil sila ay mga Cebuano din, pero hindi talaga sila magkakaibigan. Kabilang sa iba pang akusado ay ang magkapatid na Uy, sina James Andrew at James Anthony. Sila ay 17 at 16 na taong gulang noong panahon na yon. Pagkatapos ay naroon sina Ariel Balansag at Alberto Pahacanyo at ang isang lalaki na nagngangalang Davidson Russia. Habang lumalaki si Paco ay malimit siyang masangkot sa mga gulo. Siya ay sangkot sa ilang mga away, ngunit ang mga ito ay mga pangkaraniwang mga away sa pagitan ng mga teenager na mga lalaki at hindi gaanong kaseryoso na masasabi mo na kaya niyang gumawa ng karumal-dumal na krimen. Gayunpaman, ang isa sa kanyang mga away sa isang parking lot sa kanyang paaralan ay naiulat noong 1995 at ito ay naging sanhi para isama ang kanyang pangalan sa mga juvenile delinquent list ng National Bureau of Investigation. Di umano ay may impormasyon na lumutang na ang listahan na ito ay ang ginamit ng opisyal na humawak sa kaso ng Chong Sisters para maghanap ng mga taong mapagbibintangan sa nangyari sa magkapatid. Sa isang documentary tungkol sa kaso ni Paco na may title na Give Up Tomorrow, nakapanayam nila ang opisyal na nag-utos ng pag-aresto kina Paco at sa 6 pang di umanong suspect na si Police Inspector Pablo Labra. Sinabi niya na mayroong sapat na ebidensya upang arestuhin ang lahat ng 7 kabataang lalaki para sa pagkidnap, panggagahasa at pagpatay sa magkapatid na Chong.
Nang tanungin kung ano nga ba ang ebidensya ay sinabi ni Police Inspector Labra na hindi niya maalala at doon na natapos ang kanilang panayam. Sa pagkakakulong ng mga di umano'y salarin, pinuri ang mga pulis ng Cebu sa kanilang mabilis at mahusay na serbisyo. Nadama ng mga Cebuano na sila iligtas dahil ang mga 7 halimaw ay nakakulong na. Ngunit bago magsimula ang paglilitis, kailangan ng prosekusyon na buuin ang kanilang kaso. Ang gustong malaman ng lahat ay ano ang nag-uugnay kay Paco at Sagang sa magkapatid. Ito ba ay isang random na krimen o ito ba ay binalak? Ayon kina Junicio at Thelma Chong, interesado sina Paco Larrañaga at Josman Aznar na ituloy ang romantikong relasyon sa kanilang mga anak na babae. Sinabi ni Junicio na sinabihan ni Paco si Marijoy na kung hindi niya iiwan ang kanyang kasintahan ay may masamang mangyayari sa kanya. Naalala ni Thelma ang sinabi ng 2 anak na babae na sinundan sila ni Paco sa kanilang paaralan. Nang marinig ito ng kapatid ni Paco na si Mimi ay nagalit siya. Ayon sa kanya, hindi kilala ni Paco ang magkapatid na Chong kaya imposible na sundan at harasin ito ang kanilang mga anak. Para kay Mimi, ang pagdawit ni Thelma at Junicio sa kanyang kapatid ay patunay na meron silang itinatago. At kung ano man ang itinatago ng mga ito ay posibleng isang masama at delikadong bagay dahil gagawin at handa silang magsinungaling kahit madawit pa ang mga inosenteng tao. Pagkaraan ng 6 na buwan na pagkakakulong, wala pa ring sapat na ebidensya ang prosekusyon para malitis ang mga binata. At dahil sa bagal ng hustisya sa kaso ng magkapatid, kumalap ng suporta mula sa mga maimpluwensyang tao ang kanilang pamilya. Ang kapatid ni Thelma Chong na si Cheryl Jimenea ay ang hinirang nakalihim ng nooy Pangulong Erap Estrada. At dahil sa kanyang koneksyon kay Estrada, nag-set up siya ng isang pagpupulong sa pagitan ng dating presidente at ng mga Chong upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa mga kakilakilabot na detalye ng pagpatay sa kanilang mga anak na babae. Matapos ang kanilang pagpupulong, ipinag-utos at nagtalaga pa ng mas maraming ahensya ang dating presidente para makatulong sa investigasyon. Ang mga pulis at mga tao sa law enforcement o kahit sino pang nagpapatupad ng batas noon ay gustong masangkot sa kaso dahil ang mga taong nagtatrabaho sa kaso ng Chong sisters ay inaalok ng promotion o kaya naman tumataas ang sweldo. Habang naghihintay ng paglilitis, si Thelma Chong mismo ay hinirang na Vice President ng Crusade Against Violence, isang napakataas na posisyon. At kahit may ibang mga tao na mas may karapatan na makuha ang posisyon, ay walang kumwestiyon dito dahil siya ay malapit sa dating presidente noon na si Estrada. Pinangunahan ni Thelma ang napakaraming candlelight vigils para sa kanyang mga anak na babae at lagi siyang nakikiusap sa mga otoridad na isulong at huwag titigil sa investigasyon. Noong panahon na yon, ang Justice for the Chong Sisters ay isang slogan na normal mo lang makikita sa mga t-shirt ng mga tao sa lansangan. Alam ng pulisya at prosekusyon na para makagawa sila ng mas malakas na kaso, ay kailangan nilang makahanap ng physical evidence kaya hinanap nila ang bangkay ni Jacqueline. Pagkatapos nila makatanggap ng isang lead sa isang tao na di umano ay nakarinig ng sigaw at mga hiyawan sa Larrañaga Farm noong gabi na dinukot ang Chong sisters, ang mga investigadora ay agad nagpunta sa farm ng mga Larrañaga dahil umaasa sila na makakakuha ng ebidensya o kaya naman makita si Jacqueline. Nang sila ay dumating sa farm ay naroon din ang kapatid ni Paco na si Mimi at hindi nagtagal ay napagtanto niya na hindi organized ang paghahanap ng pulisya. Hinarap niya ang colonel na namamahala at sa galit niya ay tinanong niya ito kung bakit nila sineset up ang kanyang nakababatang kapatid. Ang colonel ay hindi itinanggi ang kanyang mga akusasyon, bagkus ay sinabi nito na sumusunod lamang siya sa mga utos ng mismong Pangulo. Ilang oras silang naghanap sa farm pero hindi nila nakita ang bangkay ni Jacqueline.
Dahil sa pressure mula sa publiko, kahit wala silang nakitang physical evidence, kinailangan nilang isulong ang kaso laban sa 7 binata, base lamang sa salaysay ng iba't ibang mga tao. Ayon sa mga witness na sina Sheila Singson, Annalie Conahap at ang security guard sa mall na si Will Redobles, ay di umano'y nakita nila na nakikipag-usap ang magkapatid kina Paco at Josman Aznar sa loob ng mall. Lumutang din sina Rolando Dasilio at Mario Mendoza na nagsabi na nasaksihan nila ang 2 beses na pagtatangkang pagtakas ni Jacqueline sa kamay ng 2 binata. Marami ring lumutang na mga saksi ang nagsabi na di umano ay nakakita sa magkapatid na isinakay ang mga ito sa isang kotse. Pero ang mga tao na nakarinig sa kanilang mga salaysay ay hindi napigilan na magtaka na marami palang mga tao ang nakapansin na nagkakaproblema ang magkapatid na Chong ay wala man lang nagtangkang tumulong sa kanila o wala man lang tumawag ng pulisya. Ang mga pangyayari ay nagbago nang isa pang saksi ang nagsalita. 10 buwan pagkatapos madakip ang 7 binata, isa sa Chong 7, ang delinquent na si Davidson Valiente Rasha, ay inanunsyo na handa na siyang sabihin ang lahat. Si Rasha ay hindi nagmula sa mga kilala at maimpluwensyang pamilya, hindi katulad ng 6 na mga akusado. Lumaki siyang walang mga magulang at kinailangan niyang buhayin ang sarili mula sa murang edad. Ang kanyang mukha ay normal lang makita sa presinto dahil lagi siyang lumalabag sa batas. Para mabuhay, naisip niya na ang pinakamahusay na paraan upang makasurvive sa hirap ng buhay ay maging parte ng isang gang. Ayon sa isang interview sa kanya, sinabi niya, and I quote, "Do what your leader tells you to do, and he will take care of you." Sinabi ni Rasha na hindi siya pinapatulog ng kanyang konsensya at pati sa panaginip ay parang minumulto siya. Kaya nagdesisyon siyang lumapit at basagin ang kanyang katahimikan. Ang mga detalye ng nangyari noong gabi ng pagdukot sa magkapatid na Chong ay lalong nagpagalit sa publiko. Sinabi ni Rasha na ipinakilala siya kay Paco at sa magkapatid na Uy ni Rowen Adlawan 5 buwan bago ang pagpatay. Kilala naman niya si Josman Aznar ilang taon na, pero noong July 17, 1997 ay ang unang beses na nakilala niya sina Ariel Balansag at Paha Canyo. Di umano ay sinabi sa kanya na sa Miyerkules ng gabi ay may magaganap na malaking pangyayari. Sa pag-aakala niya na ito ay isang party ay sumama siya pero ang mga lalaki ay may iba palang mga plano. Ayon kay Rasha, ang plano ng gang ay kidnapin ang magkapatid na Chong sa Ayala Mall kaya sumakay siya sa isang convoy ng 2 sasakyan. Sa puting kotse ay kasama niya sina Josman at Rowen. Habang sa pulang kotse naman ay nakasakay sina Paco at ang magkapatid na Uy. Bandang 10:30 ng gabi, nakita nila ang magkapatid na Chong na nakatayo sa gilid ng bangketa sa labas ng mall na naghihintay ng sasakyan. Dito na lumabas sina Josman at Rowen at tinanong ang mga babae kung gusto nilang sumama sa kanila. Nang tumanggi ang mga ito ay pinilit di umano nilang ipasok ang magkapatid sa sasakyan kung saan siya ay naghihintay sa loob. Idinagdag niya na magkasamang pinusasan ni Rowen ang magkapatid at tinakpan ng masking tape ang kanilang mga bibig. Pagkatapos makidnap ang dalawa, nag-drive sila sa daan ng Fuente Osmeña kung saan nakita nila ang isang puting van sa tabi ng kalsada. Tinanong niya di umano ang may-ari kung ito ay pwede nilang arkilahin pero tumanggi ang may-ari kaya nag-drive sila patungo sa Park Place Hotel para maghanap ng van pero wala silang nakita. Dahil sa wala silang maarkilang van ay dinala nila ang magkapatid sa isang bahay sa Barangay Guadalupe na 3 kilometro lamang ang layo sa Ayala Center. Dito nila pinaghiwalay ang magkapatid pero ayon sa kanya, hindi sila nagtagal sa bahay dahil pagkatapos ng 20 minuto ay umalis na rin sila. Pagkalabas ng bahay, nagtungo sila sa South Bus Terminal kung saan sa wakas ay nakakita sila ng van na pwede nilang upahan. Iniwan nila ang pulang kotse at silang lahat ay sumakay sa van habang si James Andrew ay sumunod gamit ang puting kotse. Ayon sa kanya ay bumili sila ng barbecue at alak na ram tapos pumunta sila sa tanawan na isang lookout point sa Karkar. Pagdating doon ay nanegrilyo silang lahat at ininom ang alak na kanilang binili.
Sinabi niya na may humila kay Jacqueline palabas ng van at itinulak siya sa labas kung saan inutusan siyang sumayaw. Nang sumunod ang dalaga ay pinunit nila ang kanyang damit at ayon kay Rasha, si Paco ang unang sumakay sa van kung saan hinalay nito si Marijoy habang nakagapos sa loob. Nang matapos si Paco, ang iba ay humalili at bawat isa ay tumagal ng ilang minuto sa loob at pagkatapos ay lumabas ang mga ito mula sa van na nakangiti. Sinabi ni Rusha na inutusan ni Josman Aznar sina Ariel Balansag at Rowen Adlawan na idispatcha si Marijoy, kaya pagkatapos nito ay kinuha nila ang dalaga sa van at pagkatapos ay itinulak ito sa bangin. Sa takot sa sarili niyang buhay, ayon sa kanya ay nagawang makawala ni Jacqueline at tumakbo ito patungo sa kalsada. Agad bumalik ang mga lalaki sa van at habang natakbo si Jacqueline ay sinasabi ng mga binata na, "Sige, tumakbo ka pa." Makalipas ang ilang minuto ay pinilit ulit nilang isakay si Jacqueline sa van at di umano ay binugbog ni Rowen ang dalaga hanggang mawalan ito ng malay. Sinabi niya na ibinaba nila sa isang lugar si Jacqueline malapit sa Ayala Center at hindi na niya alam kung ano ang nangyari dito pagkatapos. Inamin ni Rusha na ginahasa niya si Jacqueline ngunit hindi si Marijoy at itinanggi rin niya na pinatay niya ang mga ito. Dahil sa sinabi niya ang mga eksaktong lokasyon kung saan natagpuan ang bangkay ni Marijoy, kung paano siya nakaposas at kung paano ginamit ang masking tape, pati ang lugar kung saan dinampot ang magkapatid, ay para sa mga investigador ay kapani-paniwala ang kanyang mga salaysay. Nang maisa publiko ang salaysay ni Rusha, lalong nagalit ang publiko sa Chong 7. Pinuri ng press, media at publiko ang ginawa niya na paglantad at maging ang pagsasalita niya ng English ay pinuri din. Hindi ito nakakagulat dahil si Rusha ay nanirahan din sa Estados Unidos ng ilang taon. Sa katunayan, nagkaroon din siya ng ilang kaso doon. Noong April 1996, siya ay nakulong sa St. Louis County Jail para sa pagnanakaw. Siya ay isang addict at marami din siyang criminal records. Technically, ayon sa batas ng Pilipinas, dahil may criminal records si Rusha, hindi siya maaaring maging state witness. Gayunpaman sa kasong ito kung saan napakaraming mga exceptions, pinahintulutan siyang tumistigo para sa prosekusyon. Bago ko ikwento ang nangyari sa paglilitis, kailangan mo mag-focus dahil ang mga susunod na pangyayari ay talagang nakakalito. Stay awake, kababayan. Naging masaya ang kampo ng Chong na sa wakas ay magsisimula na ang paglilitis sa kaso at nakaramdam ng utang na loob si Thelma kay Rusha dahil sa pag-amin nito. Ang mga larawan ng kanyang pagbisita kay Rusha sa bilangguan ay talagang laman ng bawat pahayagan at mga balita sa telebisyon. Dinalhan niya ito ng iba't ibang mga damit at cake para sa kanyang kaarawan. Bagamat naramdaman ng publiko na mabait at mapagpatawad si Thelma, naisip naman ng ilang tao na ang kilos nito ay medyo kakaiba. Para sa kanila, nasaksihan ni Rusha ang kanyang mga anak na babae na kinidnap at pinatay pero wala siyang ginawa para pigilan ito. Sa katunayan, lantaran niyang inamin ang paggagahasa kay Jacqueline. At oo, umamin at nagbigay siya ng impormasyon sa kaso. Ngunit karapat-dapat ba siya na bigyan ng cake ng ina ng mga biktima? Isang taon matapos ang pag-aresto sa kanila, nagtungo sa korte ang Chong 7. Nagsimula ang paglilitis noong August 12, 1998 sa Cebu. Dahil sa sikat at maimpluwensya ang mga akusado, ang mga Filipino ay tinagurian na ang paglilitis ay trial of the century. Habang nangyayari ang paglilitis, isang kilalang channel ang naglabas ng isang short film tungkol sa nangyari sa magkapatid at ang aktor na si Nino Mulak ang gumanap bilang si Paco at ito ay ipinalabas sa buong bansa. Ang lahat ng nakakita sa short film ay lalong nagalit sa Chong 7 dahil sa isang scene ay ang mga aktor na gumanap bilang Rowen at Ariel ay nag-high five pa matapos nilang itulak si Marijoy sa bangin. Ang kampo ni Paco ay inatake ang mga akusasyon ng prosekusyon dahil nang tumayo sa witness stand si Thelma ay inamin niya na hindi formal na natukoy kung ang bangkay na natagpuan ay sa kanyang anak na si Marijoy. Idinagdag niya na hindi niya tiningnan ang mukha nito kaya hindi siya tiyak
kung kay Marijoy ba talaga ito o hindi. Maging ang sariling kapatid ni Marijoy na si Dennis ay sinabi sa mga reporters at sa local media sa Cebu na hindi siya sigurado kung kapatid niya ito dahil mas mahaba ang buhok ng biktima kaysa kay Marijoy. Ang bangkay ay mas maliit din dahil ito ay 5 feet lamang ang taas. Pero ang kanyang kapatid na si Marijoy ay 5 feet 4 inches ang taas. Dahil sa duda, iniharap ng prosekusyon si Inspector Edgardo Lenizo na isang fingerprint expert. Kinumpirma niya na ang fingerprint mula sa bangkay na natagpuan sa bangin ay tugma sa mga fingerprint ni Marijoy. Pinaalalahanan din niya ang korte na ang biktima ay nakasuot ng parehong damit na nakita ng pamilya ni Marijoy na suot nito noong araw na nawala siya. Idinagdag niya na formal na kinilala ng pamilya Chong ang bangkay at kinumpirma nila na ito ay si Marijoy. Hinamon din ng kampo ni Paco ang paratang ng prosekusyon na nakakita sila ng similya sa pambabangkasuotan ng bangkay. Kinuwestiyon nila ang forensic expert na umamin sa korte na hindi man lang siya nagsuot ng guwantes sa panahon ng pagsusuri. Tinanong ng abogado ang eksperto kung napatunayan ba talaga nila na may ginawang panggagahasa. Dahil ayon sa resulta ng DNA testing mula sa eksperto, ay nakakita lamang sila ng isang sperm cell. Kaya kung isang sperm cell lang ang natagpuan, paano nila nasabi na ang nangyari ay isang gang rape? Ang buong post-mortem examination ay napakagulo din. Lumabas na ang mga ebidensya na nakalap ng mga pulisya ay nasa isang plastic bag at ito ay sama-sama. Ang autopsy ay ginawa pagkatapos maimbalsamo ang bangkay, kaya ang mga mahahalagang ebidensya na pwedeng makalap ay sira na. Ang bangkay ay nakremate na din pala bago makumpleto ang pagsusuri ng fingerprint at walang mga sample tissue na naitago. Dahil ang lahat ng katanungan ay tungkol sa forensic evidence sa katawan at pananamit ng bangkay, ay hiniling ng kampo ni Paco na muling suriin ang lahat ng ebidensya. Ang presiding judge na si Martin Ocampo ay nagdesisyon na ang patunay hinggil sa pagkakakilanlan ng bangkay ay walang kaugnayan sa kaso. At ito ay nagpadismaya sa mga abogado ni Paco dahil para sa kanila, ang forensic testing ay napakalaki ng role sa kaso. Matapos nilang marinig ang desisyon ng judge, ang mga abogado ng kampo ni Paco ay sinabi sa harap ng judge na hindi yun ang tamang paraan para magpatakbo ng patas na paglilitis, kaya umatras silang lahat sa kaso. Nagalit si Judge Ocampo dahil para sa kanya ay hinahamon at kinekwestiyon ng mga abogado ang kanyang integridad. Kaya ipinadala niya ang mga ito sa kulungan para sa contempt of court. Noong araw na yon ay nagtalaga ng mga bagong abogado ang judge mula sa Public Defender's Office at nagpatuloy ang paglilitis. Ang kampo na magkapatid na uy na sina James Anthony at James Andrew ay iniharap ang mga tao na magpapatunay na noong gabi ng July 16, sila ay nasa 50th birthday ng kanilang ama kasama ang kanilang pamilya. Ang kanilang ina ay nagpatotoo din na siya ay nagising ng alas 2 ng madaling araw at nakita niya ang kanyang mga anak na lalaki na natutulog sa kanilang mga kama. Sina Pahak Canyo at Ariel Balansag naman ay di umanong nasa isang mechanic shop kasama ang asawa ni Pahak mula alas 7 ng gabi noong July 16 hanggang kinaumagahan. Ang kaibigan naman ni Josman Aznar na si Michael Dizon ay tumestigo na noong gabi ng July 17 ay naghapunan si Josman sa kanilang bahay at uminom sila ng Blue Label at saka umalis papuntang disco. Naabutan nila ang mga dating kaibigan sa disco kaya tumigil sila doon para magsaya hanggang alas 3 ng madaling araw. Nang oras na ng kampo ni Paco na humarap sa judge, ang lahat ng atensyon ng media ay nakatutok sa kanya dahil siya ang di umano'y leader ng gang. Iniharap nila ang 42 affidavits, gayon din ang mga larawan ni Paco sa R&R bars sa Katipunan. Sa kabuuan, 42 katao ang sumulat ng mga affidavit na sumusuporta sa katotohanang nasa Maynila si Paco noong Miyerkules ng gabi. Ang mga larawan ay kinuha at inilagay sa ebidensya. Gayunpaman, wala sa mga saksing ito ang na-interview ng pulisya. Binaliwala naman ng mga prosekusyon ng mga larawan dahil di umano ito ay tampered o peke. Ayon sa prosekusyon, si Paco ay hindi tumitingin sa kamera at ang kanyang upuan ay hindi katulad ng kulay ng iba pang mga upuan o mesa.
Kinumpirma din ng Philippine Airlines na base sa kanilang manifest records, si Paco ay dumating sa Cebu isang araw pagkatapos ng pagpatay sa magkapatid. Si Judge Ocampo ay nakatanggap ng matinding pangbabatikos dahil sa kanyang pag-uugali sa korte. Ang paglilitis ay hindi organized at ang mga tao ay naghihiyawan sa isa't isa. Minsan siya ay nakikitang natutulog at malinaw na dahil siya ay tulog, hindi niya nakuha ang lahat ng impormasyon. Sa isang salaysay ng tao na nasa loob ng korte, may isang pagkakataon na habang sinusuri ng abogado si Davidson Rusia, siya ay natutulog. Noong May 5, 1999, lahat ng Chong 7 ay hinatulang guilty at ang lahat maliban kay Davidson Rusia ay binigyan ng double life sentence. Pagkatapos maibaba ang hatol, lalong nagkagulo sa loob ng korte. Naghiyawan ang magkabilang panig. Ang mga pamilya lang nahatulan ay nawalan ng pag-asa at ang pamilya at mga kaibigan ng mga Chong ay nasiyahan sa hatol. Umiyak ang kapatid ni Thelma Chong at sinabing sinapian siya ng espiritu ni Jacqueline. Inapila ng mga Chong ang hatol at nagpetisyon sila na gusto nilang maparusahan ang 7 ng kamatayan. Ang Chong 7 ay umapila naman sa Supreme Court dahil ayon sa kanila, sa loob ng korte ay nalabag ang kanilang constitutional rights dahil hindi sila pinayagan na makapagsalita at si Judge Ocampo ay hindi sila binigyan ng patas na paglilitis. Pagkalipas ng 5 buwan, noong October 7, 1999, natagpuan ang bangkay ni Judge Ocampo sa kanyang silid sa Waterfront Hotel sa Lapu-Lapu City. Siya ay idiniklarang nagpakamatay at sa kwarto ay natagpuan din ang isang note na nagsasabi na nawala na siya ng pag-asa at layunin sa kanyang buhay. Bumaba ang resulta ng hatol ng Supreme Court noong February 3, 2004 at sina Paco, Josman, Ariel, Pahak at James Andrew ay ipinag-utos na hatulan ng kamatayan gamit ang lethal injection. Ang pinakabata sa Chong 7 na si James Anthony Uy ay 16 na taong gulang pa lamang nang gawin ang krimen, kaya naligtas siya sa hatol na kamatayan. At sa halip ay hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong. At dahil sa umabot na sa Supreme Court ang kanilang kaso at bumaba na ang hatol, ay hindi na sila makakapag-apila pa. Ang mga taga-suporta ng Chong 7 ay lantarang kinuwestiyon ang mga sinumpaang salaysay ni Rusia dahil ayon kina Paco at Josman ay hindi nila ito kilala. Kalaunan ay inamin ni Rusia na pinahirapan siya ng mga pulis para umamin. Ipinakita niya ang mga pasa sa kanyang katawan. Ang ibang mga bilanggo na nasa parehong selda ni Rusia ay sinabi rin na nasaksihan nila ang mismong pagpapahirap dito ng mga pulisya. Di umano ay ang likod nito ay halos sunog na dahil sa mga upos ng sigarilyo. Sinusuntok din ito sa muka at habang ito ay umaamin, ay nakatutok ang baril na may lamang bala sa kanyang ulo. Ang katalinuhan at masusing pagsisiyasat ng 3 abogado ng human rights na sina Felicitas Aquino Arroyo, William Chua at Sandra Marie Olaso Coronel ay tumingin sa kaso ni Paco. Nang wala na silang nakikitang pag-asa sa Pilipinas, ay nagpasya silang dalhin ang kaso sa Spain dahil ang ama ni Paco na si Manuel ay nananatiling isang mamamayan ng Spain. At dahil dito ay may dugong Espanyol si Paco. Isang Spanish newspaper ang nag-advocate para makalaya si Paco. Ang Amnesty International at Fair Trials International, maging ang European Union ay tumulong din sa kaso ni Paco. Ang Spanish Foreign Minister ay matagumpay na nakausap ang nooy presidente na si Gloria Macapagal Arroyo. Si Arroyo ay nangako at sinabi, and I quote, "Habang ako ang presidente, hindi makakatanggap ng death penalty si Paco Larrañaga." At ilang buwan matapos niyang sabihin ito, inalis ni Arroyo ang parusang kamatayan sa buong Pilipinas. Pagkatapos ng 12 taon na pagkakakulong sa Pilipinas, si Paco ay pinayagan na mailipat at makulong sa Spain sa natitira niyang sentensya.
Noong September 2009 ay umalis siya ng Pilipinas patungong Spain at dumiretso siya sa kulungan. Nag-alok ang mga otoridad sa Spain na pwede niyang makamtan ang kalayaan kung aamin siya sa krimen, pero tumanggi ito. 6 na taon pagkatapos niya makarating sa Spain, ibinaba siya bilang third-degree prisoner at siya ay nakaramdam ng kaunting kalayaan. Maaari siya magtrabaho ngunit kailangan niyang bumalik sa kanyang selda pagkatapos ng kanyang shift. Nakahanap siya ng part-time job bilang isang chef sa isang restaurant sa San Sebastian. Noong 2019, pinalaya sina Aznar, Balansag, Canyo at Uy dahil sa mabuting asal. Gayunpaman, pagkatapos ng apela ng pamilyang Cheong, sila ay inutusan na sumuko at bumalik sa bilangguan upang pagsilbihan ang kanilang habang buhay na sentensya. Ipinaliwanag ng gobyerno na ang nangyari ay isang pagkakamali at ang mga lalaki ay hindi karapat-dapat na palayain. Isang dokumentaryo at isang pelikula ang lumabas tungkol sa nangyari sa Cheong sisters. Ang Give Up Tomorrow ay pumanig sa mga lalaking nahatulan ng krimen. Bilang tugon, ang pelikulang Jacqueline Comes Home ay kinomisyon ni Thelma Chong dahil gusto niyang sabihin sa mundo ang tungkol sa trauma na dinanas nila. Ang parehong mga palabas ay nagdulot ng kontrobersya at ang kanilang bersyon ng mga pangyayari ay magkaiba. Sa Give Up Tomorrow ay ipinahayag na ang lahat ng mga tumestigo laban kina Paco ay binayaran para humarap at tumestigo sa korte. Gayunpaman, sa paglipas ng mga taon at dekada, maraming chismis at haka-haka ang lumulutang sa social media. Isang kwento ang nagsasabi na ang pamilya Cheong ay sangkot sa isang drug trafficking ring at ang kanilang mga anak na babae ay pinatay bilang resulta ng isang hindi pagkakaunawaan. Si Junicio ay nagtrabaho sa isang kilalang Cebuanong negosyante na si Peter Lim. Pinamahalaan ni Junicio ang tracking business ni Lim na nasa ilalim ng investigasyon dahil ito ay sangkot sa isang operasyon ng pagpapakalat ng droga. Hindi nagtagal bago ang pagdukot kina Marijoy at Jacqueline, tinanggal sa trabaho si Junicio. Hiniling sa kanya ng Congressional Committee on Dangerous Drugs na tumestigo laban kay Lim. Ngunit bago siya makatestigo sa kanyang dating amo, nawala ang kanyang mga anak. Sa kabila ng pagkawala ng kanyang mga anak na babae, nagpasya si Junicio na bawiin ang kanyang testimonya laban kay Lim. Meron ding lumabas na report na ang mga pulis na umaresto sa Cheong 7 ay mismong mga tuta at bodyguards ni Lim. Ang ilang mga tao ay naniniwala na ang magkapatid ay kinidnap pero pinalaya rin. Ayon sa kanilang teorya, nakipagkasundo si Lim kay Junicio na ibabalik niya ang kanyang mga anak kung babawiin nito ang kanyang salaysay. Inaresto ng mga tiwaling pulis sa payroll ni Lim ang 6 na kabataan mula sa kanilang listahan ng mga juvenile delinquents sa NBI. Sinasabi ng mga taong naniniwala sa teoryang ito na ang mga piniling suspect nila ay pawang mula sa mga angkan at pamilya na kalaban sa negosyo ni Lim sa Cebu. Pero kung totoo ang teoryang ito ay nasaan sina Jacqueline at Marijoy? Nakahanap ang mga tao sa social media ng mga larawan na nagpapahiwatig na ang magkapatid na babae ay buhay at maayos na naninirahan sa Canada. Ang ilan ay naniniwala na si Jacqueline ay nagpapanggap na siya ay si Debbie na bunso nilang kapatid. Pero kahit matindi ang akusasyon, wala sa mga Cheong ang nagkumpirma nito. Noong January 2020, pumanaw si Junicio matapos atakihin sa puso. Kung alam niya ang talagang nangyari sa kanyang mga anak na babae, ay dinala niya ito sa kanyang libingan. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.